Naniniwala ka ba na ang aid medical ay ginawa para sa mga immigrant o yung mga walang papel ng France? Bakit hindi alam ng karamihan na merong libreng medical treatment kahit undocumented ka pa? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung interesado ka, panoorin mo tong video na to, tapusin mo hanggang dulo. Ako nga pala si Jose Lapier at isa akong OFW na nakabase dito sa Paris, France. Tara, simulan na natin. Ang medical aid ay isang financial na benepisyong tulong para sa medical na pagpapagamot. Ito ay tulong galing sa gobyerno para sa mga residente ng France upang mabayaran ang mga bill sa ospital o sa mga klinik, sa pagpapacheck up o sa pagkonsulta sa mga doktor, gaya ng pagpapagamot, pagpapalaboratory test o sa operasyon. Malaking tulong ito para sa mga residente, lalo na yung may mga sakit. Dahil alam naman natin na magastos magkasakit sa pagbayad sa ospital at sa mga gamot. Kaya halos lahat ng residente dito sa France ay merong medical aid. Dahil dito, makakakuha ka ng libre o murang serbisyong medical. Pag may emergency o malubhan sakit, para sa mga taong kapos sa pera o yung mga walang sapat na insurance. Ito ay programa ng gobyerno para sa mga taong walang papel o yung walang legal residence paper. Pero may mga kondisyon bago ka makakuha nito. Kapag approve ka, halos 100% ng expenses mo ay covered ayon sa rate ng French health system. Kadalasan, wala ka nang babayaran sa ospital. Sino ang pwede mag-apply? Para to doon sa mga dayuhan na walang papel o yung mga undocumented migrants. Ito ang pinakapangunahing target ng AMI o yung medical aid. Para makapag-apply ka, kailangan nakatira ka sa France ng mahigit 3 buwan at wala kang residence permit at wala kang regular na trabaho at mababa lang ang income. Kung pasado ka sa mga kondisyon na to, pwede ka mag-apply sa Health Insurance Office o CIFAM. Kung may anak ka na walang papel at minor de edad, ay pwede ka na makakuha ng AMI kahit wala ka pang 3 buwan dito sa France. At isa din sa halimbawa, kapag approve ng isa sa pamilya, pwede mo nang isama ang asawa o partner mo o yung anak mo na kasama sa household. Pwede din ba ito sa may mga papel o yung may mga legal na residence permit dito sa France? Kung legal lang status mo dito sa France, ito ay ibang issue na. Karaniwan, hindi na medical aid ang kailangan mong kunin. Ang kailangan mo na dito ay yung regular French insurance system gaya ng assurance malady. Ito ang health coverage para sa mga residente o yung mga workers dito sa France. Kahit wala kang medical aid, pwede ka pa rin ba magpagamot sa mga hospital? Oo, may tinatawag na urgent medical care sa hospital. Kung may emergency tulad ng aksidente, malubhang sakit, at panganganak. Pwede ito kahit walang insurance at minsan, yung social worker mismo ang tutulong sa'yo para mag-apply at mag-aasikaso sa'yo habang nasa ospital ka. Dahil meron ako mga kilalang Pilipino, nung nagkaroon sila ng sakit at na-ospital, automatic nung paglabas nila, meron na silang aid medical number na pwedeng mapakinabangan sa ganitong pagkakataon. Pwede itong ihalin tulad dyan sa atin sa Pilipinas, tulad ng PhilHealth, PCS o DSWD. Parehas lang din ng hangarin na mga tulong sa mga residente. Pagkakaiba lang, dito sa France, priority kasi nila yung mga tao. Dahil dito, napaka-importante ng human rights. Hindi katulad dyan sa atin na nananakaw o nawawala yung pondo na dapat na para sa mga residente ng Pilipinas. At alam nyo na yun. Bakit ko nga ba sinasabi ito? Dahil hindi natin alam o masasabi kung kailan tayo magkakasakit. Kaya kailangan maganda at alamin yung mga ganitong programa. Dahil malaking tulong ito para sa ating mga OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Maraming mga Pilipino na hindi alam na may ganitong programa at nahihiya mag-apply. Lalo na pag hindi mo alam yung gagawin at kung paano makipag-communicate sa ibang lahi. At may mga kapwa naman tayo na may alam nito at pwede naman tayong magtanong at magpatulong kung paano ang dapat gawin. Kaya kailangan alagaan natin yung sarili natin, lalo na nagtatrabaho tayo para sa mga pamilya natin. Para makaiwas tayo sa ganitong pagkakataon dahil hindi biro ang magkasakit. Kahit gaano karami ang pera mo, pag nagkasakit ka, malaking problema. Kaya napaka-importante ng ganitong programa, mga health insurance na dapat meron ka at alam mo na makakatulong para sa ating mga naghahanap buhay. At kung nagustuhan mo tong ganitong content, marami na akong ginawa dito sa channel na to. Bali hanggang dito na lang. Kung nagustuhan mo tong video na to at may napulot kayo sa mga sinabi ko, baka pwedeng paki-like at subscribe na rin para pagsuporta sa mga susunod na video na gagawin ko pa. At salamat na rin sa pagtapos ng video na to dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawat. Kaya hanggang sa susunod ulit.
Salamat! Kabayan!